May kilala ka bang energy vampire? Sila yung mga taong after mong makasama, nakakaubos ng Pinanood ko yung video ni Sir. Tama yung sinasabi niya. Before ako mag-comment naman tungkol sa mga nakasama ko o nakilala kong energy vampires, no? Ako rin po ay nasabihan na isang energy vampire. Paano ba naman sa mga malalapit na, for example, sa family ko o sa mga malalapit kong kaibigan, and even sa aking karelasyon, minsan nagdi-discuss ako ng politics. Bubwisit ako, politika. Biruin mo, nananahimik yung tao ko, kwentuhan ko siya tungkol sa mga galawan ng mga NPA. Siyempre, hindi niya gustong marinig yon kasi maaaring nagde-decompress siya from her work or may iba siyang gustong topic na pag-usapan na fun. Diba? Ano nga naman magagawa pa kung pag-uusapan namin yung politika? Or yung sa tingin ko kung ano yung tama. Like say, for example, merong traffic, merong program. Magko-comment ako dun sa nanay ko. Sasabihin ko, alam mo ma, kasi hindi dapat sana sinasarahan yung national highway kahit na sandali. Dapat siguro namimili sila ng lugar para magprograma, ganyan. Paano kung merong isusugod sa ospital? Paano kung merong emergency, may sunog? Dami ko sinasabing gano'n. Without me realizing na wala naman akong magagawa. Minsan, wala lang siguro ako mapagsabihan. Sinasabi ko sa mga mahal ko sa buhay yung sa tingin ko ay tama. Yun nga lang, nakaka-stress pa yun sa kanila kasi ano naman magagawa mo? Maaring tama ka nga pero wala namang makikinig at susunod sa'yo. Wala namang sense. So why not? Huwag na lang natin pag-usapan. Let's talk about something fun or something interesting. Diba? Yun yung experience ko bilang isang energy vampire. Ngayon naman, meron din akong experience sa mga energy vampire. Usually yan, talagang gusto nila sila yung sentro ng usapan. Gusto nila sila yung tama. In a way, naging ganun din ako kasi useless na ka. Kahit na tama pa ako, useless. Kung trip nung marami yun, di ba? Wala akong magagawa. And ang masakit nito, kadalasan sa mga examples ng energy vampire na nakahalubilo ko, yung mga taong nanghihingi ng advice. Nanghihingi sila ng advice sa iba't ibang mga aspeto ng buhay, and yet hindi naman nila susundin yung advice mo. And as a consequence, hindi nila masusolusyonan, for example, yung problem. Lalapit na naman sila sa iyo on the same issue nang hindi na naman sila susunod. Bagamat nanghihingi sila ng payo mo. Or minsan, gusto pa nila ikaw yung mag-solve. Na hindi mo naman pwedeng gawin, especially kung personal matter yon, problema niya sa asawa niya, o paano ko isosolve yun, diba? Or meron siyang ginawa sa trabaho na may kailangan siyang isauli, hindi naman ako yung magsusoli, hindi naman ako yung kumuha, tapos hindi niya isinoli, o tapos magkakaproblema siya. Madalas din nangyayari yan sa trabaho. Have you been to a board meeting or to a meeting, whatever type of meeting, wherein walang pinupuntahan yung meeting ninyo? Yung paulit-ulit, ang tagal-tagal ninyong pinag-uusapan yung isang topic. Inabot na kayo ng siyam-siyam na alam nyo naman yung tamang gawin. Dahil lang paulit-ulit na gusto nilang masunod sila kahit mali. Tapos pag nagkamali, babalik, meeting na naman. At ikaw pala yung tama. Alam mo yun, well, siguro, ganito kasi. We just have to accept na talagang ganon. Maraming narcissist sa mundo, maraming pabibo sa mundo. We just have to accept na kung hindi ikaw ang person to decide, then might as well quiet ka na lang. Pag nasabi mo na yung punto mo, nasabi mo na yung tama mo, I think that's enough minsan. Kasi
energy vampire sila, minsan pag pinilit mo pa, ikaw na yung nagiging energy vampire. Kahit na ikaw pa yung tama, kahit na yung sinasabi mo pa yung mabuti. Kung ayaw naman dinggin at ayaw namang sundin, wala tayong magagawa. So might as well accept na magpatalo tayo doon sa mga tao na hindi tama ang pag-iisip o hindi open ang isip o sadyang yabang yung inuuna sa katawan. Magpatalo na lang tayo sa kanila. Or sadyang mas marami sila. Like say for example, nasa execom ka, 3 kayong execom, yung 2, ito yung gusto, ikaw ayaw mo, magpatalo ka na lang kasi hindi ka talaga mananalo. Ganun lang talaga yun. I have may i-share ako sa inyo. Meron akong isang friend na nahuli niya yung nagnakaw sa kanila. However, yung mga ninakaw na items was already disposed. And he told me na ayaw siyang kasuhan ayaw i-detain ng pulis sapagkat wala yung mga effects of the crime. Wala yung mga ninakaw na items. Sabi niya, dapat yung mga pulis tumutulong silang hanapin yun. Umamin na nga yung tao na siyang nagnakaw. Hindi lang natin alam kung saan niya tinago, dinispose, o binenta, o in-store yung mga ninakaw niyang gamit. Sayang naman yung effort namin na abangan kasi may nawawala lagi dito sa aming compound. Tapos biglang nung nahuli namin siya, hindi na namin alam yung mga effects of, nahuli lang namin na ninanakaw niya, manok. Pero ang inamin niya na mga ninakaw niya, yung motorsiklo, yung sidecar, yung patubig, yung generator, tools, mga saging, mga prutas, etc. Kaso hindi na namin malaman yan. Ang ninakaw niya lang dito, manok. At ang sabi sa pulis, pang barangay lang daw yun. Hindi siya makulong. Ang dami niya na, inamin niya na nga lahat ng mga pinagnanakaw niya na may halagang bagay. Kasi sa batas, nakaangkla yung pagkakaso sa ng theft sa halaga ng bagay na kinuha mo eh. Diba? So, tama ka. Sabi ko, tama ka naman dun. Kaso, hindi gagawin ng mga pulis yun. Unang-una, kung if you're going to be fair, wala naman silang pondo pang ikot-ikot, problema pa raw nila yung panggasolina nila, etc. Kailangan pupunta ka sa kanila, dala mo na yung ebidensya laban dun sa, para wala na silang efforts. Yun yung katotohanan, wala tayong magawa. Yun yung ginagawa nila sa buhay. Yun ang practice, hindi ka nila tutulungan based on the facts na sinabi ko. So, masakit man sa kalooban, tanggapin natin. Ganun eh. Ganun dito. So, masakit na katotohanan yan. So anyway, ayun, isa pa yan. Nagiging energy vampire tayo because of our frustration. Masakit man, hirap tanggapin. Pero, we have no choice. Anyway, the only thing na magagawa natin dun sa mga bagay na wala naman tayong magagawa is to accept, to pray for the situation na magbago, na maging better. Mas protektahan na lang natin siguro yung sarili natin. And we cannot wait for the world to change. Doon sa kaya nating maliit na mabuti na magawa natin sa kapwa, okay na yun. God bless you.